hinangin na natin mga master. Bilis lang naman to hinangin mga master dahil copper to copper tube lang. Hindi naman kasi to mix ng steel yung suction at saka discharge, dahil hindi naman to kalakihan ng compressor. Pero yung mga lalaki mga master, mix yun ng steel, kaya kailangan natin yung special rod na gagamitin. Pero ito hindi, so mabilis lang natin mahina. So yan o, ayos na mga master. So vacuum na naman tayo ngayon. Init mga master, grabe. Buti na lang meron tayong tulda lang sa kalam. Mga teknik ba, at least kahit mainit hindi direct yung araw sa katawan natin, dahil meron tayong tulda. So ngayon mga master, magkarga tayo ng R22. Paano tayo magkarga ng V4 at saka liquid? So panoorin nyo. Una, buksan mo natin yung tangke. Tapos cords natin para lalabas yung hangin dito. Cords natin ng konti dito. Pagkatapos natin yung cords, magkarga tayo ng V4. So bubuksan natin itong blue na pipe, blue side, may suction pipe. Doon ang pagkarga ng V4. Nakatime yung tanke. Buksan natin itong blue side. Itong blue na to, papasok siya dun sa may suction pipe. Okay? Ngayon, usara natin, magkarga tayo ng liquid. Dito tayo magkarga sa high side. Dito sa red na kulay. Pasok ng freon dito sa may discharge line. So, liquid. Okay? So, liquid tayo. Tataon natin ito. Buksan natin pag liquid ito, high side. Pasok ng freon ng liquid dito sa may discharge line, maliit na pipe. So buksan natin pag liquid, patawag yung tanke. Okay, so ganun na magkarga ng liquid refrigerant dito sa may high side, sa may discharge line. Kapag V4 naman, nakatayo yung tanke, dito tayo sa blue side, pasok ng refrigerant dito sa suction pipe. Okay? Yan mga master, oh, naayos na rin natin. Nahirapan tayo lalo dito sa piping. So ito yung para sa service port natin. So ito yung discharge. So inikot lang natin para mababa din yung discharge line, suction line. Ayan. So ready na for bracing mga master. So shout out mga master, lalo na sa nagtatanong, shout out sa'yo. So ang tanong mo master, kung paano mag-wiring, tulad nung sa sinabi mo na may problema yung thermostat mo, paano natin mapagana yung compressor number 2 o itong contactor na to, yung isang compressor, gamit lang yung Y1, yung supply na galing thermostat para dito. So yun nga, yung isang problema mo sa thermostat mo, wala nang supply na galing sa thermostat sa Y2 to energize this compressor or contactor. So ngayon, kung paano ang wiring nito mga master, ganito lang. Ikundi mo tong power supply na to para sa contactor number 2 or sa compressor number 2. So ito kasi yung Y2. So ito kasi yung Y2. So ngayon, ikundi mo yan. Tapos kukuha ka ng 24 volts galing dito sa contactor na to, coil. Ito sa ilalim. Yung contactor coil, yung Y1. So ang gagawin mo lang mga master, magdagdag ka lang ng time delay. Ito siya. Okay? Mas maganda rin magdagdag ka rin ng isang relay tulad nito para hindi mabigat yung load ng Y1 dahil dalawang contactor na yung pinapa-energize niya. Okay? Para itong relay lang yung
ipa-energize niya. So ngayon, ang connection niyo mga master, kung jumper ka dyan sa Y1 dito sa contactor coil, dadaan mo lang sa safety device ng compressor. Yan. Yan. Low pressure switch, high pressure switch, tapos thermal protector ng compressor, at saka kung mayroong overload protector ng contactor mo, idaan mo rin siya doon para sigurado. After nun, saka mo daan dito sa time delay na single phase. Tapos yung load niya, ito na yung diretso doon sa contactor or sa relay. Sa relay, ito siya. Tapos yung relay, yun na yung magpa-energize sa magnetic contactor ito. Okay? So ganun lang mga master. Pero kung hindi mo pa rin makukuha yung sinabi ko ngayon master, mag-PM ka naman sa mag-PM ka sa akin para i-drawing ko master, maibigay ko rin sa'yo. Okay? Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong, shoutout sa'yo. So ganito yung problema mo master, tulad din sa problema ko rin. So ngayon, yung sa'yo, Y2 ang walang power supply. Ito naman sa akin yung Y1. So ngayon, ang gagawin mo lang mga master, ganito. Yung connection niya mga master, ito master, for example, ito yung, so ito yun siya master, ang Y2 sa compressor number 2. So ngayon, ang gagawin mo, i-condemn lang to siya. Tapos kukuha ka ng 24 volts dito sa contactor number 1 para sa compressor number 1 or sa Y1. So kukuha ka ng 24 volts dyan. Ngayon, idadaan mo lang sa safety device ng compressor. Low pressure switch, high pressure switch, at saka thermal protector ng compressor. Tulad yan. Tapos, kung mayroong overload relay yung magnetic contactor mo, idaan mo rin siya dun. Tapos, after nun, idaan mo lang dito sa time delay. Tapos, yung load side, ito na yung diretso dun sa magnetic contactor na coil. So ngayon master, mas maganda magdagdag ka rin ng relay para hindi mabigat or hindi mag-overload, hindi mabigatan or mag-overload yung thermostat na dalawa yung pinaka-energize niya. Okay, kasi yung relay mababa lang yung load niya, tapos yung relay ng pa-energize ng magnetic contactor. Okay? So sana master, naintindihan mo. Pero kung hindi mo pa rin maintindihan, mag-PM ka sa akin para magbigay ako sa iyo ng wiring diagram, drawing na wiring diagram kung paano ko ito ginawa. Okay? Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. So ngayon master, ang tanong mo, paano ba mag-wiring ng yung problema? Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. So ang tanong mo master, kung paano mag-wiring ng shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. So yung problema mo master, so ang tanong mo master, ang problema mo, yung thermostat mo sa Y2 wala nang output or hindi na siya nagbibigay ng 24 volts para mag-energize yung compressor number 2. So halos katulad lang yung problema nito sa akin master, kaso nga lang yung Y1 ang problema nito, yung sayo naman Y2. So ang ginawa ko master, or yung wiring connection nito mga master, ganito lang yan. Nagdagdag lang ako na isang single phase na time delay at saka isang relay. Okay, so ang connection mga master, so yung connection master, ganito yan. Itong power supply ng Y2, dahil ito yung problema sa unit mo, i-condemn mo to. Ngayon, kukuha ka ng 24 volts dito sa coil ng Y1. Tapos ngayon, idaan mo lang sa safety device ng compressor. Low pressure switch, high pressure switch, at saka thermal protector ng compressor. Ayan. Tapos, pag mayroong overload relay yung contactor mo, idaan mo rin siya dun para safety. Idaan mo rin siya dun. Tapos, tsaka mo idaan mo dito sa time delay. Tapos yung load side ng time delay, ito na yung diretso dito sa
relay. Tapos yung sa relay 24 volts. Tapos yung sa relay. So, mga master, lang sa nagtatanong. So master, yung tanong mo master kung paano mag-wiring kapag wala nang power supply yung Y2 ng wala na yung output ng thermostat ng Y2. So ngayon, halos katulad dito sa problema ko master. Pero ito kasi Y1. So ngayon, ang wiring connection nito mga master or master, ganito. Itong Y2 na supply master, ikundi mo na yan. Ikundi mo na to. Tapos kukuha ka ng 24 volts dito sa Y1. Idaan mo lang siya dito sa safety device ng compressor. Low pressure switch, high pressure switch at saka thermal protector ng compressor. Dito. Tapos, yung magnetic contactor mo kapag mayroong overload relay, idaan mo rin siya doon para safety. Tapos, idaan mo rin siya doon. Tapos, diretso na dito sa time delay. Okay? Tapos yung output ng time delay dito na sa, tapos yung load dito sa, tapos yung load ng time delay diretso na dito sa relay para mag-energize yung contactor number 2 or Y2. Okay? So sana master kung naintindihan mo, kung hindi sana master naintindihan mo, kung gusto mo rin man ng okay? Para sigurado master na maintindihan mo, i-attach ko dito yung wiring diagram na picture para siguradong meron kang magaya. Okay? Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong, shoutout sa'yo. So ang tanong mo master kung paano mag-wiring ng So ang tanong mo master kung paano yung connection sa para ma-energize yung shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong, shoutout sa'yo. So master, ang tanong mo, dahil nga may problema yung thermostat mo, wala nang output yung Y2, so halos parehas lang din ang problema dito sa unit ko master, pero Y1 itong sa akin. Ngayon master, yung wiring connection ganito lang master. Ikundi mo tong Y2 na connection para sa magnetic contactor coil. So ang connection nito master ganito lang. So ang connection master ganito lang. Tapos pag mayroong overload relay yung contactor mo, idaan mo rin siya doon. Tapos after nun, dito mo na ibagsak sa, tapos diretso na dito sa time delay. Tapos yung time delay na load diretso na dun sa coil ng relay. Tapos yung relay normally open, yun mo lang yun i-series, yun yung i-series mo sa power supply ng relay ng tapos yung relay ang magpa-energize dun sa magnetic contactor. Tapos itong relay, yan lang yung i-series mo dun sa normally open, yung power supply na para dito sa magnetic contactor coil sa compressor number 2. Okay? So ganun lang mga master. Okay? So ganun lang master. Kung hindi mo pa rin maintindihan master, mag-PM ka sa akin o kaya okay? So ganun lang master. So ganun lang kasimple master para mapa-energize mo pa rin yung para mapa-energize mo pa rin yung compressor number 2 kahit may problema na yung thermostat mo habang mag-aantay ka ng bagong pamalit na thermostat sensor. Okay? Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong, shoutout sa'yo. So ang tanong mo master, dahil nga may problema yung thermostat sensor mo or control, wala nang output yung Y2. So halos katulad din dito sa akin, pero yung sa akin lang Y1. So ngayon master, ang wiring connection nito ganito lang. So ngayon master, yung wiring connection kung paano ko mapa-energize yung isang compressor na may problema yung thermostat, ganito lang master. Nagdagdag lang ako master ng so yung wiring connection master kung paano ko ginawa itong sa akin na mapa-energize ko yung isang compressor na kahit may problema yung thermostat, ganito yan master. Nagdagdag lang ako master ng
isang time delay at saka isang relay. Okay? Tapos itong power supply na para sa compressor number 2 master, yung Y2, i-condemn mo na yon. Tapos kumuha ka lang ng 24 volts dito sa coil ng magnetic contactor Y1. Okay? Tapos idaan mo lang sa safety device ng compressor, sa low pressure switch, high pressure switch at saka thermal protector ng compressor. Ngayon, pag mayroong overload relay yung magnetic contactor mo, idaan mo rin dun. Tapos diretso na dito sa time delay. Tapos yung load ng time delay, ito na yung diretso dun sa coil ng relay. Okay? Tapos yung power supply ng magnetic contactor coil, i-series mo lang dun sa normally open sa relay contact. Okay? Para hindi mabigat yung Y1 na dalawang magnetic contactor yung... Okay? So ganoon lang kasimple, master. Okay? So ganoon lang kasimple, master. Pag wiring ko ni... So ganoon lang kasimple, master, yung wiring connection para mapa-energize mo pa rin yung compressor number 2 or sa Y2 kahit sira na yung thermostat sensor mo. Okay? So ganoon lang kasimple, master, yung wiring connection para mapa-energize mo pa rin yung compressor number 2 or yung sa Y dahil may problema na yung Y2 na output mo. Okay? So ganoon lang kasimple, master, yung wiring connection para mapa-energize mo yung compressor number 2 or contactor number 2 dahil may problema na yung Y2 na output ng thermostat sensor mo. Okay? So ganoon lang kasimple, master. So ganoon lang kasimple, master, para mapa-energize mo pa. So ganoon lang kasimple, master, para mapa-energize. So ganoon lang kasimple, master, yung wiring connection para mapa-energize mo pa rin yung compressor number 2 dahil may problema na yung sensor o thermostat sensor mo. Okay? So ganoon lang kasimple, master, yung wiring connection para mapa-energize mo yung compressor number 2 dahil may problema na yung sensor contact. So ganoon lang kasimple, master, para mapa-energize mo pa rin. So ganoon lang kasimple, master, yung wiring connection para mapa-energize mo pa rin yung compressor number 2 dahil may problema na yung thermostat sensor. Okay?